Isang manunulat ang nakalulan sa isang tren papuntang Chicago. At dito ay sa kanyang harapan ay nakikita niya isang lalaki na tila balisa at na may malalim na iniisip at naramdaman niya na ang taong ito ay may malalim na problema. Kaya unti-unti siyang nakipagkaibigan at hindi nagtagal ay inamin ng lalaking sa kanyang harapan na siya ay kalalabas lamang niya sa bilangguan at siya ngayon ay nasa parol at siya ay patungo na pauwi sa kanilang tahanan. Subalit siya ay nag-aalala. Siya ay balisang-balisa sapagkat sabi niya, sa mahabang panahon ko sa bilangguan, hindi man lang ako dinalaw ng aking mamahal sa buhay, hindi man lamang sila sumulat. Bagamat may dahilan siya roon sapagkat sila ay talagang hikaho sa buhay, mahirap at ang kanyang mga magulang ay hindi nakapag-aral, hindi marunong sumulat, bumasa. Kaya kayo na lang ang pag-asa niya na ito na pagkakataon na muli silang makikita-kita. Subalit, ang huli niyang sinabi ay humingi siya ng tawad na bigyan niya ng kahihiyan ng kanilang pamilya. At doon ay wala rin siya natanggap na kasagutan sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanilang bahay. Kaya ang sinabi na lang niya, ganito na lang ating gagawin, sabi niya. Kung talagang pinatatawad niyo ako, habang pagbaba ko sa tren at nakita ko yung ating malaking puno ng mansanas doon sa harapan ng ating farm, ng kanilang bukirin, sabi niya. At naglagay kayo ng white ribbon. Ako ay bababa mula sa tren at ako'y uuwi ng bahay. Pero kapag hindi ako nakakita ng white ribbon doon sa puno, sabi niya, mananatili na lang ako sa tren at ako'y pupunta na kahit saan at habang buhay na akong mawawala sa inyong paningin, sabi niya. Kaya nalungkot yung kausap niya, yung manunulat. Sabi niya, huwag ka mag-alala, sabi niya ganon. Ipapanalangin kita at huwag ka mawala ng pag-asa. Pero sabi niya kasi ang tagal ko ng panahon, hinihintay ang kanilang kapatawaran. Hindi man lamang nila ako sinasagot. Ayan po ang kwento natin ngayong umaga. At abangan natin kung anong magiging kahihinatnan ng kwento ng bilanggong ito na sa unang pagkakataon ay magkakaroon na siya ng pagkakataong bumalik sa bahay. Subalit meron siyang naisiguraduhin na sa kanyang pagbabalik, siya ay pinatawad na. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula ang Usapang Senior. Walang mali, pagpapalang, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan.
sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli po ay isang maligayang araw at masaya at isang bagong liwanag, bagong aral na naman ang ating matutunghayan sa ating programang Simula, Usapang Senior. At kayo po ay malugod kong muling binabati at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung ano man ang inyong mga ginagawa ngayon, kung kayo man ay nasa inyong tahanan, kung kayo sa inyong lansangan, samahan po ninyo ako. At ang ating programa ay isang mabuting kasama at isang mabuting kaibigan. Ako po si Doc Rome Barrios at nais kong muling batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Nais ko pong batiin, lalo na higit sa lahat, yung ating mga patuloy na binabati from USA, ating mga kababayan sa ibayong dagat, ang International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois. Gayon din ang Naperville Remnant Film Church, doon din po sa Chicago. At gayon din ang aking kapatid na si Pastor Sam and Reyna Barrios. Welcome po sa ating programa. Kumusta po kayo? At tayo ay alam ko ay galing tayo sa isang sa maraming pagtitipon, maraming selebrasyon dahil holiday season ngayon. At nais kong sabihin sa inyo na sana ay mapanatili natin ang ating mabubuting kalusugan sa ating physical na buhay at hinay-hinay ulit tayo sa ating mga kinakain at mga ginagawa. Kaya welcome po. Gayun din, nais kong batiin nakikinig sa atin si Davey Faminiano. Kumusta po kayo? Ang Morning View Seventh-day Adventist Church, At nais kong sabihin sa inyo na lagi dinadalangin namin lagi ang ating gawain diyan, At meron tayong malaking mission ngayon sa 2026 at napakaganda natin mission, yung sharing the blessed hope until Jesus returns. Napakagandang tema yan. Kaya mabuhay po kayo. Gayon din ang ating mga kaibigan ng Silang Federation of Senior Citizens Association sa buong Silang Cavite. Welcome po sa lahat ng mga presidents at sa lahat ng mga officers at miyembro. At gayon din, of course, patuloy kong babatiin ang ating chair o chair ng Silang Senior Citizens Affairs or OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, si Ma'am Santi Caranza. Kumusta po kayo? At gayon din ang aking kaibigan, sina Benny at Victoria Filomeno. Yan, ang aking partner yan pagka sa programa Ang Nasusulat. Kaya abangan yan din po ninyo yan tuwing Biyernes ng gabi, 7 to 9 p.m. Biyernes po. At ayan po ay nagkakaroon kami ng konting pagrepaso ng mga aralin, yung daily lesson study na ating tinutunghayan araw-araw sa ating mga worship.
Kaya welcome po. At of course, ang Nasusulat family. Kaya tayo po ay magkakapartner sa ating programa. Kaya welcome po kayong lahat. At gayon din si Liovic, okay, Cabañez ng Santa Rosa Hills Subdivision, kasama si Rebecca Evora at Letty Sampang. Welcome po. Kumusta na po kayo? Sana po ay maganda kayong kalagayan. Kumusta na po yung inyong puso? Kumusta po ang inyong kalusugan? Nakapahinga po ba kayo? At dapat po ay tandaan natin, ang lahat ng bagay po ay gawin natin na merong pagtitimpi. Mahalaga yan yung temperance, sapagkat ayan po yung ating ayan ang ating isa sa mga pillars ng ating buhay, lalo na sa mga senior, na dapat nating pinalalakas at lagi nating pinatatatag. Yan yung ating physical strength o yung physical health. Okay. Kaya dyan lang po kayo. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, bagamat relaxing naman yung ating araw ngayon, magkakaroon tayo ng konting kwentuhan at konting talakayan tungkol sa ating aging wellness at saka yung ating bagong simula, yung mga bagong pag-asa at bagong aral na pwede nating matutunan sa ating senior wisdom. So dyan lang po kayo at huwag po kayong aalis, okay? Sapagkat marami pa po tayong tatalakayin na marami din tayong matututunan dito. Magbabalik po ang simula, ang Usapang Senior. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag ng biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Okay? At tandaan natin, ang ating programa ay sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo. Of course, ang ating 10 to 11 a.m. Ayan, medyo nalilito na ako sa schedule. Kaya 10 to 11 a.m. po yan tuwing Thursday and Sunday. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po ninyo, meron rin tayong Facebook at YouTube channels. Meron tayong, kung gusto nyo ng mapanood yung mga past episodes natin, just type Simula, Usapang Senior, wala po may spacing, ni Dr. Rom Barrios. Ayun lang po, Usapang Senior. At paki-subscribe, nyo na rin, follow, and at the same time, i-share. Okay. At kung meron din po kayong mga nais na mensahe para sa amin, meron kayong mga nais na kahilingan, ayun, di ba? Meron tayong prayer request, meron tayong pati mga topics na gusto ninyong pag-usapan natin. No? Hindi lang pang senior, kahit na any topic na makakatulong sa ating pamumuhay na ng malusog, masaya, at higit sa lahat kapaki-pakinabang, no? Nag-enjoy tayo at tayo ay merong purpose, no, sa buhay natin. Pwede po kayong tumawag o mag-text sa amin. Ang amin pong numero ay bukas, no, yung ating mga linya. Ang mga sumusunod, 0917-1742-777. Medyo madali tandaan, ano? At ang isa pa ay 0918-944-7-891. Huwag po kayong magatubiling tumawag o mag-text o
kung ano man ang pwede nyo kaming bigyan ng inyong mga mensahe. Ngayon po, sa ating healthy aging na portion, okay, ay nice kong pag-usapan natin itong sa bagay, bibihira natin to kasing marinig kasi napaka-technical term nito, yung metabolism. Ito, what is metabolism? Okay? Yan ang gusto ko pag-usapan natin kasi ano ba itong metabolism? Gaano ba to kahalaga sa ating senior wellness o sa ating kalusugan bilang mga senior? Hindi lang po, kahit hindi senior, dapat maunawaan natin ito. Ang salitang metabolism po ay of course a medical term or technical term na sinasabi, this is how your body, napaka-complex na po to na proseso na nangyayari sa ating katawan, na minsan ay hindi na natin ito pinag-uusapan pero napakahalaga nito. Kasi ito yung kung paano yung ating mga kinakain at iniinom ay bine-burn. Kaya di ba sabi na burning calories, ibig sabihin paano natin sunugin o gamitin yung calories na kinakain natin para maging energy. Energy to keep you alive and functioning. Ayan po. At dito po, sabi rito, it's all the processes within your cells that keep your body functioning as it should. Your metabolism constantly provides your body with energy for essential body functions like breathing. Ayan. Ayan yung mga dapat na nangyayari at kailangan na mangyari sa katawan natin para tayo maging normal o maging malusog. Breathing and digestion. Hindi lang yan ibig sabihin na kumakain lang tayo ng tama, pero dapat kino-consider din natin yan. At dito nga, sabi rito, when we think of metabolism, we often focus on how our bodies turn calories from food and drinks. This is known as your metabolic rate. Okay. And then, ano yung mga kasama dito? Yung energy your body uses for basic functions like breathing and keeping your heart beating. Ayan, di ba? Napakahalaga yan, yung paghinga, tamang paghinga, at saka yung tamang pintig ng puso. Ayan, basal metabolic rate ang tawag yan. At ang energy pa uli, na kailangan natin ay yung to digest and process our food. Ayan ang tinatawag na thermic effect of food. Kaya, and then the energy your body uses for physical activities. Ito yung mga metabolic processes na nangyayari sa ating pangatawan na dapat nating isaalang-alang, okay? Kaya, kung paano, okay, ano-ano mga, nito, ang halimbawa nito, your metabolism is how your body uses energy, no? Kaya yung kinukuha natin, yung pinapasok natin sa ating pangatawan, kinakain natin, iniinom natin, kailangan ma-convert yun sa energy para ma-distribute sa pangangailangan. Okay, anang una, breathing. Okay. Pangalawa, digestion. Aba, napakahalaga yung itong mga bagay na to. Growing and repairing cells. Ayan, di ba, may sugat tayo na dapat gumagaling na normal. Managing hormone levels. Ayan. And then, regulating our body temperature. So a healthy, life-sustaining metabolism requires cells to function at rest and adapt to a changing environment. Ayan. Kaya, paano natin ma-adapt? Mga changing environment like eating, fasting, starvation, physical activity, illness or injury, kasama na yung pregnancy at lactation. Sabi rito. Ito yung mga dapat nating isinasaalang-alang pagka tayo kumakain at umiinom, no, ng para sa ating katawan. Ngayon, itong metabolic process daw na ito yung nagbabago. Tandaan nyo yan, nagbabago sa ating
means sa edad. Kasi nga, ang katawan natin sa ayon at sa gusto ay habang tumatanda ay humihina rin at saka napapagod, 'di ba? O, 'di ba may sabing napapagod ang puso kaya karamihan sa mga ah, ah, old age minsan yung nagkakaroon ng ang tawag nila heart enlargement dahil minsan sa hindi tayo nag-exercise at hindi tama nating mga habits, nahihirapan ang puso natin kaya nag-exert ng kasi po pahabang nagkakaedad, humihina yung ating metabolic process, yung metabolism natin. Lahat po tumatanda, pati yung ating ugat, yung mga arteries natin, nagiging stiff at saka lumiliit, yung mga buto rin natin lumiliit, hindi ba habang tumatanda, lumiliit lahat. Kaya dapat inaalagaan natin yan para mapanatili natin na sa tamang functioning nila. Kaya yan po ang kahalagahan nito. Mamaya pag-uusapan po natin kung paano naman yung mga talagang I would say natural way or practical way, not necessarily taking medicine, supplements or pills para normalize natin ang metabolic process. Marami tayong pwedeng gawin. Ayan ay sa pamagitan lang na ating mga habits na dapat nating i-develop. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula, ang Usapang Senior. Sometimes when I am down and I don't feel like you're around, oh Lord, feeling so sorry for me, not knowing that all the while you're working to see. Even when I'm put through the fire, I'll come out shining like gold. Never stop working with me till you see I can be all you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. Exactly what you want me to be. Often when I ask why, teach me then on you to rely, oh Lord. You surely know what is best. May I learn that in confidence and strength I can rest. Then, leaning fully on you, my questions fall one by one. Dear Lord, please don't ever stop working with me till you see I can be all you want me to be. Exactly what you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be
exactly what you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. To be. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior at tayo ay pinag-usapan natin yung ating body metabolism, specifically aging metabolism. Kasi nga pag ang ating katawan, okay, ay dahilan sa paglipas sa maraming panahon, napapagod din ang hihina. Pero hindi, it doesn't mean na talagang tayo, maghintay lang tayo ng humina. Actually, meron pa tayong mga paraan, okay? Maraming maipapayo sa atin kung paano natin mapapanatili ang normal na functioning ng ating mga katawan, ng ating buong katawan, no? Lahat ng ating internal organs. Kaya dito, para unang tingnan natin dito yung sa breathing, no, yung heart and blood vessels. Ano ba nangyayari? So it's common for arteries to become stiffer over time. Yung nagiging naninigas at saka over time, ibig sabihin habang dumadaan ang panahon. This causes, sabi rito, the heart to work harder to pump. Kaya medyo pagka luminipis na yung ating mga arteries, mga ugat-ugat natin, nahihirapan na mag-pump yung ating puso ng dugo papunta sa lahat ng bahagi nating katawan. So the heart muscles, ayan, change to adjust to the greater workload. Kaya mas lalong nagtatrabaho siya, nahihirapan at dumodoble yung kanyang trabaho. So the heart muscles change to adjust the greater workload, and your heart rate at rest likely will stay about the same. But it won't rise during activities as much as it used to be. At alam nyo ba, yung ating palang itong metabolic process, mas bumibilis pag tayo at rest. Kasi kahit natutulog pala tayo, gumagana lahat yan, no? Umaandar lahat yan. Nangangailangan ng energy para sa puso, para sa lungs, para sa kidney, sa lahat ng parts sa brain. Umaandar yan. Kaya dapat gumikilos pala tayo, nag-exercise tayo para masanay at hindi mahirapan, no, sa kanilang gawain, no, yung ang ating katawan. Kaya dapat tama yung ating kinakain. Kaya ang sabi rito ay how to boost our heart health, sabi rito, move more. Sabi rito, it's ideal to get some exercise each day. In general, aim to get at least 150 minutes. 150 minutes, okay, of physical activity a week for the whole week na yon. So, pwede nyo stagger yun. Hindi naman kailangan ubusin nyo sa isang araw, 2 araw yung 150 minutes. I-schedule nyo at gawin nyo pong regular. Ibig sabihin, halimbawa every other day, walking, ganon. Tapos, meron kayo ibang mga activities like other hobbies, like even gardening or other physical exercise na pwede nyo gawin. Pwede rin yung weightlifting kung kaya nyo yun. Yun din. Kasi habang tayo kumikilos, na sabi rito, the brisk walking, swimming, dancing, or other activities you enjoy, sabi rito, can help you stay at a healthy weight and lower your heart disease risk. Maiiwasan ang sakit sa puso. Kung tayo ay kumikilos at saka meron tayo regular po. Hindi po kailangan araw-araw at hindi rin kailangan mahabang exercise or walking. Basta po
regularly gagawin nyo and consistently. Ayan, regularly. And then, of course, para rin sustena ang energy para sa ating metabolism, no? Choose vegetables, fruits, whole grains, lagi natin ito pinapayo, fiber, high fiber foods and lean sources of protein such as fish, fruits and vegetables are especially good for you. So aim to eat 5 total serving of them a day. So, ibig sabihin 5 serving, no, ng a day. Ibig sabihin, i-distribute rin sa breakfast, lunch, at saka sa dinner. I-distribute nyo basta 5 servings a day na meron kayong fruit, meron kayong vegetable, at yung mga other, healthy, yung whole grain, yung mga seeds, yung mga beans, okay, lentils. So you could have 3 servings of vegetable and 2 servings of fruit. Pwede nyo i-distribute yun for the whole day. Okay. And, warning, limit foods that are high in saturated fats. Dapat yung mga unsaturated. Ano yung mga unsaturated? Ayun yung mga whole, hindi processed. Kasi pagka-processed foods, either marami yung nahahaluan na yan ng sodium, salt, at saka ng mga pampalasa, na mga flavoring, na po yan, hindi na po yan magiging healthy sa ating kainin, magiging saturated na po. Dapat yung unsaturated. Tapos kasi yung basta processed food kasi dumaan niya sa napakaraming proseso na nawawala na yung nutrients along the way in the process. Ayan. At tapos, isa pa, maintain healthy weight. Ayan. Losing extra weight through diet and physical activity is good for the heart. Ayun po. Tingnan natin na huwag tayo magpapataba masyado. Is of course, ano ba nakakapagpataba? Yung lahat ng processed foods at saka overeating, no? Wag po. Paano ba tayo kumain? Dapat daw bago ka pa raw mapuno o mabusog, no? Ay tumigil ka na sa pagkain. Wag po ninyo talagang pupunuin ang inyong tiyan. And then, of course, yung lagi nating stop smoking at saka yung drinking, ayan, alcoholic beverages. Manage stress. Ayan, iwas din sa mga stress. Huwag masyadong magagalit, huwag masyadong papadala sa emosyon, no? Ayan po. And then get enough sleep. Ayan. Ayan po, get enough. Good sleep plays a key role in healing and repair. Kasi pag tayo na nagpapahinga, ayan po, dyan po nare-repair yung ating mga yung ating mga cells, no, na inaayos niya, napapalitan, no, ng bagong mga cells. At ang sabi nga, yung tamang pagtulog ay dapat yung kapakipakinabang na pagtulog yung before midnight, no. Dapat nakatulog ka na before midnight. Nag-start ka na matulog. And then aim for 7 to 9 hours of sleep a night. Okay. And then, of course, take charge of other health conditions. If you have diabetes, high blood pressure, or high cholesterol, work it with your doctor or your health care to manage. So, without treatment, these conditions can affect heart health over time. Kasi kapag hindi natin ginamot yung mga diabetes, yung mga cholesterol natin, hindi natin na-control yan, ay apektuhan daw ang ating puso. So ayan po, sa susunod nating episode, pag-usapan naman natin yung para sa ating bones, joints, and muscles. Paano natin mapapanatili naman yon. At alam natin na sa ating pagtanda, pati yung mga buto natin ay humihina at saka nagiging lumiliit. Di ba? Napapansin nyo yun? Kaya dapat ine-exercise talaga. Pero maraming dapat number 1 dyan yung calcium, no, yung ibig sabihin yung pampatibay ng buto.
Ayan po, lalo na po sa mga nagkakaedad. Kaya sana po meron tayong ayan po ay bahagi lamang ng ating aging health at wellness, at sana lagi natin isaalang-alang sapagkat habang tayo'y nabubuhay, dapat nabubuhay tayo na malayo sa karamdaman, masaya tayo, at higit sa lahat, kapaki-pakinabang pa ang ating buhay, no? Pagtanda lalo na. Sapagkat para sa ang plano kasi ng Panginoon sa atin ay dapat tayo ay mabuhay ng maligaya at masaya, no? Sa pamamagitan ng kanyang, of course, ang gabay ng kanyang salita. At ayan po yung mahalaga rin yung spiritual dapat. Dapat nga yun ay ang priority. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Welcome po sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at patuloy tayong nag-uusap tungkol sa ating kalusugan. Subalit ngayon, pag-usapan natin yung ating tinatawag nating senior wisdom. Ito po yung may kinalaman sa ating spiritual at saka yung emotional natin at social na pamumuhay. Bukod sa kalusugan physical, ito po yung ibang another bahagi ng ating pagiging malusog. Dapat po yung ating isip at ang ating pananampalataya, magkasama yan. Kasama yan sa ating tinatawag na total health. Ang atin pong kwento, okay, na nais kong atin tunghayan yung aking pambungad na tungkol sa isang preso o bilanggo na pinalaya na. At paglaya niya, hindi siya sigurado kung patatawarin siya ng kanyang mahal sa buhay, ng kanyang pamilya. Kaya nandun sila sa train at kung nagkakwento dito ay yung isang manunulat na gusto rin niyang panatag yung balisang kalagayan ng presong ito dahil hanggang ngayon hindi siya sigurado kung tatanggapin siya ng kanyang pamilya kasi talagang napag-alaman niya na halos isumpa siya ng kanyang mga magulang, ng kanya dahil sa dami ng kanyang ginawang kasamaan, krimen, at nagdulot talaga siya ng kahihiyan sa kanilang pamilya. At ngayon po, nandun na sila sa train at patuloy siyang nababalisa kung ano ang magiging kahinatnan ng kanyang pag-uwi. Pero ang ginawa niya kasing kondisyon, sabi niya, kung talagang pinatatawad niyo ako at tatanggapin niyo ako muli sa bahay, pwede ba lagyan niyo ng ribbon? Ipakita niyo lang na talagang tatanggapin niyo ako, na laglagay kayo ng puting ribbon sa punong kahoy na nasa harap ng kanilang bahay. Ayun yata yung punong kahoy ng mansanas daw sa harap ng kanilang farm. Kaya habang naglalakbay sila from Chicago going to outskirt ng Chicago, ay napakalayo na kanyang pagtingin. Kaya dalawa sila at patuloy silang nagpapalakasan sa isa't isa, palitan sila na upuan, di sila mapakali sa kanilang lugar. Kaya halos parang ang puso niya parang hindi, parang tumitigil at halos parang alam niya yung pakiramdam na walang kasiguraduhan yung kanyang paglalakbay na yon. Kasi sabi niya, pag wala akong nakitang white ribbon doon sa punong kahoy na yon, sabi niya,
hindi ako bababa sa train. Pupunta ako sa kabilang panig ng Amerika at doon ako kailanman ay sabi niya, I will disappear sa buong panahon sa kanila. Ibig sabihin hindi na siya talaga magpapakita sa kanila. Kaya ayun ang kanya naging kondisyon. Kaya nung papalapit na sila, ayun, natatanaw nila ang farm. At hindi siya tumingin, ang tumingin ay yung kanyang kaibigan na manunulat. Biglang tinapik siya nung kaibigan niya manunulat, sabi ganun. Wow, sabi niya, wala ka ng problema. Tingnan mo, yung punong kahoy doon sa inyong harapan ng inyong farm, sabi niya, tingnan mo, punong-puno ng puting ribbon. Okay? Ibig sabihin ay tinanggap na siya at pinatawad na siya ng kanyang pamilya. Kaya ganun ang kanyang kalagayan. Ito pong kwentong ito, okay, ay similar ito, no? Natandaan niyo yung huli nating kwento kay Paco doon sa Spanish nila, na Espanyol na kanyang ama na talaga nagpakaswail itong si Paco, lumayas hanggang sa ang tagal na panahon hindi na siya bumalik sa bahay nila, hindi siya nakipag-usap, wala siyang anong tawag do? Paramdam sa pamilya hanggang sa namatay na yung kanyang mother. Dami na nangyari, pati yung father na pagod na. Kaya ang ginawa ng father, natandaan nyo, nag-advertise sa newspaper. Ang sabi niya, Dear Paco, ayan, sabi niya ganon, meet me noontime tomorrow in front of this newspaper building. Tapos, all is forgiven. Love, Father. At kinabukasan, at alam nyo, doon sa harap ng newspaper building, mahigit 80 kabataan na ang pangalan ay Paco ang nandoon, naghihintay para patawarin. Ganito din ang kalagayan nitong ating bilanggo na pinatawag, na nakalaya, na ang kapatawaran talaga hinahanap. At dito tinuturuan tayo, no? At ang role talaga ng na isang sa napakahalaga role natin ay ang ating mga tao sa ating kapaligiran ay naghahanap ng kapatawaran talaga. Kasi guilty sila, hindi nila matanggap hindi nila maalis sa kanyang sa sarili nila na napakalaki ng pagkakamaling kanilang mga ginawa. Yung pakiramdam na talagang ang laki-laki ng kanyang kasalanan. Kaya dito po napakahalaga yung pagpapatawad na dapat ay matanggap para maalis yung dinadala nila sa kanilang dibdib, sabi nga. So, ano ang pagkakaalam natin sa mga istorya na ito, ng dalawang ito, pati si Paco at saka yung itong bilanggo? Sabi, it's also the inspiration for a very popular, few years back. May kantang ganito, yung Tie a Yellow Ribbon. Parang ito inspired na story. Yun naman sa Tie a Yellow Ribbon, ito naman yung mahal niya sa buhay. Na nagkalayo sila, pero gusto niyang bumalik. Sabi naman niya, gusto ko nang humingi ng tawad, pero kung patatawarin mo ako, ganito ang gawin mo, you tie a yellow ribbon in the old oak tree. Ayan. Ito rin, parang ganito. Ito ang inspirasyon na pala nung kwentong yon. So there is a tremendous cry from humanity. Okay? Pangangailangan ng sangkatauhan for a forgiving kind of love. Naghahanap sila ng pagpapatawad, na may pag-ibig. So, kaya itong panawagan na to, pangangailangan ng sambayanan, ng lahat ng sangkatauhan, sabi ganon. The question may not be articulated, but the unspoken refrain goes like this. Ito yung kahit hindi sinasabi, lalo na mga may guilt feeling, sabi niya, does anyone care enough about me to love me with unconditional kind of love? Can I be forgiven? So maraming tao naghahanap ng
kapatawaran sa kanilang Kasi sabi na tinuturuan tayo, ang turo sa atin kasi kung wag tayo masyadong dwell, tumigil doon sa pagkakamaling 'yon at maging guilty tayo sa habang panahon sapagkat tandaan natin ang pagkakamali, ang tao, normal lang sa tao ang magkamali. Kaya at ang pagkakamali na nagawa ay nagawa na po 'yon. Past na raw 'yon. Kailang pag-past na, 'wag na nating balik-balikan. Although yung past na 'yon dapat pinagsisihan natin at ginawa natin ang paraan para mabawi natin yung mga taong sinaktan natin o pinagkasalanan natin o sila man na nagkasala sa dapat naipatawad na 'yon na matagal. Kaya ang mahalaga rito, harapin na natin yung kasalukuyan. Huwag na natin balikan yung magmumukmuk pa tayo dahil tayo, ang laki ng kasalanan natin, guilty tayo. Hindi na po. Ang tamang attitude po diyan, kalimutan na po natin 'yon at kung harapin na po natin ang kasalukuyan. Dahil past, sabi nga noon, past was gone. Yesterday was gone. And tomorrow may not come. But you still have today. So make it count, sabi na isang author. Kaya meron pa tayong kasalukuyan na pwede pa nating magawa. Kaya ibig sabihin, yung nangyari na yon, kung alam nating hindi mabuti at nakasama sa ating experience sa buhay, wag na po natin uulitin. Matuto na po tayo. Wag na po. Ayun po ang dapat doon. At ang huli na payo, wag na po tayong bumalik doon sa nakaraan. Wag na po natin guluhin pa ang ating o spend ang ating kasalukuyan sa pag-aalala ng mga nakaraan. Tapos na po yun. Dapat po mag-move on na tayo, patawarin na. Kasi yun ang excess baggage po yun sa buhay. Alam niyo ba yung excess baggage? Na maraming tao kaya hindi nakakausad dahil ang bigat-bigat ng dinadala, hindi makapagpatawad. O, di ba? Paano ba tayo magpatawad sa tao? Ilang beses daw sabi sa banal na kasulatan, 70 times 7. Kung susumahin mo yun. Pero actually, lang yung figurative lang yun. Ang totoo niyan, habang tayo nabubuhay, patawad. Walang katapusang pagpapatawad. Dahil pinatawad tayo natin, Panginoon. Kaya sa mga tao na nakakaranas ng matinding paghahanap ng kapatawaran, tulungan natin sila. Idalangin natin sila, palapitin natin sila sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay hindi tayo kailanman tatanggihan pag tayo lumalapit sa Kanya. Ayun po, ang Panginoon walang tinatanggihan. Pag tayo po, sabi niya, kung tayo ay tapat, na ating pagsisihan ng ating mga kasalanan, siya ay magiging tapat din na tayo patawarin. Bakit tapat ang Panginoon? Forever. Kahit kailan nagpapatawad siya. Kahit kailan ba? Nung pinako nga siya sa krus. Ano pang sinabi niya doon sa mga taong nagpahirap sa kanya? Patawarin sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinatawad pa niya. Ibig sabihin, sa kabila ng lahat, pinatawad. Kaya, tanging ang Panginoon lamang magpapatawad, ang magpapagaang na ating dinadalang guilt na yan. At yung kanyang ginawa na mapako sa krus, mabayubay sa krus, namatay, na po yun? Forgiven na po tayong lahat. Pinatawad na po tayo. Kaya wag na po tayong magatubili pa na mag-dwell tayo o wag tayo magpatawad din sa kapwa natin dahil ang Panginoon mismo na pinahirapan na ng mga tao ay kayang-kaya magpatawad. Pinatay na siya. Kaya ganun din. At napakahalaga rito, naiuunawaan tayo ng Panginoon. Ayan ang mahalaga. Dahil naging nagkatawang tao ating Panginoon. Naranasan niya yung ating nararanasan. Kaya wala siyang reservation na talagang pag humingi tayo ng tawad, talagang patatawarin tayo. Kasi alam niya yung nararanasan ng taong pinagkasalahan o kaya
o nagkasala, alam niya yun. Kaya gano'n na lang ang pag-ibig niya sa atin. Kaya ayan po ang ating, dapat matutunan 'no, na tayo katulad ng bilanggo, katulad ni Paco, lahat tayo ay dapat ay matutong magpasalamat kasi lahat ng maraming tao hanggang sa ngayon ay naghahantay na patawarin sila, naghahantay ng pag-ibig 'no, na may kapatawaran. So, sana po ay, maging ano tayo, maging, bahagi tayo ng, ah, kaligtasan na 'to ng mga kapwa natin. Gayon din sa ating sarili, unang-una. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating, natunghayan at sana ay, maging, ah, aral ito at higit sa lahat maging, pamamaraan natin para tayo makapamuhay ng mapayapa, maligaya, at higit sa lahat punong-puno ng pag-asa. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Papurihan po natin ang ating Panginoon sapagkat, meron tayong pagkakataon upang tayo'y patuloy na manalangin, makipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng ating panalangin. Kaya ang programa pong ito ay bukas po sa inyong mga request, no, para sa inyong mga nais na kahilingan na nais idalangin. At ngayon po ay sa pangalan po ng programang ang nasusulat yung ating partner program kasama si Brother Benny Filomeno ay extension po ito ng ating prayer, no, para sa ating mga kaibigan at mga kababayan at mga mahal sa buhay na nais nating idalangin sa Panginoon, na nais nating mabigyan sila ng pag-asa, no, na para sabihin sa kanila na wala pong imposible sa Panginoon kapag tayo'y tapat na tatawag at ating tatanggapin, i-claim natin yung ating kahilingan sa Kanya. At sa ngayon po, narito po ang ilang mga pangalan at isasama na rin natin yung ating mga dating mga idinadalangin. At kung kayo po ay merong personal prayer time, isama po natin sila sa dalangin sapagkat lahat po sila ay nangangailangan, no, ng healing, nangangailangan po ng kalunasan at sana maibalik ang kanilang mga kalusugan. Puro po at nais kong banggitin dito si Henry Galang ng Morning View Seventh-day Adventist Church. Sana po ay gumaling na po kayo. Si Pastor Joel Solis, Irina Sidao, si Ding Sandanya. Okay, kumusta na po kayo? At mayaman po ang pag-ibig, no? At ang Panginoon ay talagang dakilang manggagamot. Gayon din si Waylene, Lorenzo, si Gemma, Molina. Okay? At marami pang ibang kahilingan dito. So nice nating also banggitin Rebecca Melanio. Okay? Sa kanya manumbalik na po ang lakas at kanyang kasiglahan. Ito po kay si Rebecca Melanio. Siya po ay kalalabas na sa hospital. Si J. Rome
Dotimas, okay? Sa kanyang kalusugan, hinihilingan tayo si Elma Flores, Jesse Gonzalez, si Estelita Luna, okay, na nasa hospital ngayon. Huwag po kayo mag-alala. Idadalangin po natin sa Panginoon at manampalataya lang po kayo. At napakabuti po ng Panginoon. Pasita Filomeno Ramirez sa kanyang at sa kanyang karamdaman, si Maricar Bartolome, total healing. At bukod doon sa ating patuloy na dinadalangin, sila ang Ocasla, magkakapatid siblings, Nelson Ganyola at Levi Ganyola, gayon din ang apo ni Chona Gonzales Santos at marami pa pong iba. So, binanggit po natin ating pangalan at sa harap, tinutulog natin sa harapan ng Panginoon ang kanilang mga kalagayan. So, tayo po ay samahan po ninyo tayo, sumandaling lumapit tayo at ang mahalaga po, kapag tayo nananalangin, dapat po ikiniklaim na natin. Kaya tayo nananalangin kasi alam natin na tatanggapin ng Panginoon at sasagutin ng Panginoon ang ating mga dalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng lahat ng mga bagay, ang langit at lupa, at ang may-ari ng aming mga buhay, narito po muli ang bawat sa amin na taimtim na lumalapit, nananampalataya sa inyong dakilang kagandahang loob, sa inyong kabutihan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong pagiging isang dakilang manggagamot. Narinig po ninyo ang mga pangalan na aming binanggit at marami pa po kaming mga kaibigan at mga kababayan na nais din pong gumaling. Hindi lamang sa physical na karamdaman, kundi gayon din sa mga emotional at gayon din sa aming mga spiritual na kalagayan. Panginoon, wala po kaming ibang pag-asa kundi kayo lamang. Kaya nilalapit namin sa inyo ang aming abang puso na may pananampalataya at merong pag-asa dahil sa inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan hanggang sa katapusan at sa dibutang ito. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming hantungan, Panginoon. Kaya ikaw rin na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na makabubuti sa amin. Alam namin na habang kami namumuhay sa sanlibutan ito, marami kaming mararanasan sapagkat kami ay mayroong pagkukulang mga pagkakasala. Subalit kami ay nananampalataya at nagpapasalamat sa inyong dugo na ibinigay sa amin upang kami magkaroon ng pag-asa anuman ang aming maging kalagayan sa kasalukuyan. Kaya Panginoon, nais kong idalangin ang lahat ng sumusubaybay ng programang ito. At nais ko, Panginoon, na ipadama ninyo sa kanila na kayo ay laging kasama nila, malapit sa kanila. At kami naniniwala habang kami nakakaranas ng mga pagsubok gaya na ito ng mga karamdaman, alam din namin na kayo ay laging lalo pang lumalapit sa amin. Kaya kami dapat ay kailanman huwag lalayo sa inyo. Sa oras na ito, Ama, natagubilin namin ang lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, anuman ang aming mga nagawang mga pagkakasala, Ama, inyo kaming patawarin. At alam namin na kapag kami tapat na humingi ng kapatawaran, tapat kayong magpapatawad sa amin. Nais ko, Panginoong, iwanan din na ang aming mga mahal sa buhay, kung paano nyo kami pagpalain din po ninyo sila. At kung paano nyo kami pinagpalan mga nakaraang panahon,
patuloy kaming nananampalataya na pagpapalain niyo kami sa kinabukasan at sa hinaharap, sapagkat ang aming pag-aasa ay bago pa kami dumating sa hinaharap ay naroon na po kayo at handaan niyo na kaming iligtas. Tulungan kami, Ama. Ano man ang mangyari sa aming mabuhay, huwag kaming bibitiw at huwag kaming lalayo sa inyo. Sapagkat ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming hantungan, ikaw lamang ang aming buhay na walang hanggan. Ang lahat na ito'y hinihiling namin. At kami umaasa at nananampalataya na inyo kaming diringgin. Alang-alang po sa matamis na pangalan naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Mga mahal na taga-subaybay, nais ko pong ipaalala sa ating lahat na makakamit natin ang kapatawaran at kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bukod sa tayo ay makakaranas ng ating pansariling kaligtasan, ibahagi po natin at tulungan natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kababayan at lahat ng mga tao na ating nakakasalamuha na ilapit natin sa ating Panginoon sila, sapagkat ang ating Panginoon lamang ang tanging magliligtas sa atin. So pagpalain po tayo natin, Panginoon. Dumako na po tayo sa katapusan ng ating programa at nais ko pong pasalamatan ang mga tao behind our program. Si Pastor Nerio Carranza, siya po ang ating station manager ng AWR Manila. Gayun din, salamat Brother Andy Joaquin, si Reza Nabor. Salamat po sa suporta, si Jonah. Gayun din si Irina Sidaw at ang lahat ng mga naging bahagi po ng programang ito. Huwag po ninyong kalilimutan, muli po kaming subaybayan sa darating na Huwebes at Linggo tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at nagpapasalamat po at laging nagsasabi na ang biyaya at awa ng ating Panginoon ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.